ng ating mga ini-implement ng mga programa ay dumadaan po ng mabusising pagsusuri ng ating Board of Trustees. So, ang composition ay ang ating Secretary ng Migrant Workers, OWA Administrator. Members are Secretary of Foreign Affairs, Finance, Secretary Budget and Management, Labor and Employment, member po ang SSS, at dalawang representatives ng land-based, dalawang representatives sa sea-based, women's sector, land-based recruitment sector, sea-based recruitment sector. Yan po ang composition ng ating OWA Board of Trustees. So, iba-ibang sector ay well represented. Lalo na if may mga bagong programa na ini-implement si OWA, dadaan po lahat dito sa Board of Trustees approval natin. Si OWA ay present din nationwide. Meron tayong 17 regional welfare offices. Present din si OWA. We have overseas posts, 35 iba-ibang country. Kaya isa na dito po ang Qatar. Ito yung OWA fund natin, single trust fund. $25 ang isang membership contribution natin. So, valid po yan ng 2 taon. So, every 2 years, magpa-member ulit ng OWA para maging active yung membership. Ang tanong, nakapagbayad ka na po ba ng iyong OWA membership? Yes. Parang may nalilan lang. Yes. Pwede po ngayon, nandoon po sa ating yung ating collecting officer, pwede po doon. Now, nandoon. Kaya, ready po kami. 93, yan. Ito ay valid ng 2 years. Sa 93 real, you have access sa mga programa, social benefits, repatriation, e-services, education and training, reintegration, and special projects for OFW. Pag ang renewal mo ay nasa Pinas, more or less 1,400 pesos. Yan ang ating OWA membership, 2 years. So ito yung ating mga programa. At bago ang lahat, si OWA po ay present sa entire migration cycle natin. Pre-departure, may programa si OWA. On-site, nandoon si OWA. Pag-uwi ng OFW, si OWA din ay nag-aalalay para sa OFW at sa pamilya. Sa pre-departure, alam ninyo ang PILOS. Lahat ay dumadaan ng PILOS. Pre-departure orientation seminar. Ito ay isang araw na compulsory. Na orientation, may mga modules tayo, employment contracts, dinidiscuss po doon. Country of destination, stages of OFW life on road, health and safety. Nandun din. Financial literacy. Ito yung importante din. Na bago umalis sa bansa, alam paano pag-handle ng finances. Travel tips, airport procedures, i-discuss mo doon. Lalo na yung mga bagong, OFW, bagong college. And government programs and services. Kasabay din natin na nasa PIDOS, meron po tayo SS, Pag-ibig, PhilHealth, DMK, DMW. So lahat ng mga agency, this is a whole government approach. Lahat nandoon. Minsan lang, hindi ko lang maintindihan, yung iba, pag naitatanong, hindi na-absorb yung mga programa, sa dinami-dami ata ng mga programa ng mga ahensya nandoon. Minsan hindi na nila maintindihan. Kaya, continue lang po. Kagaya nito, I know, dumaan na din po kayo, na nag-attend na din po kayo before ng OWA programs and services natin, orientation, pero ito ay lagi, re-refresh kayo because merong mga bagong programa.
So, na pwedeng ma-avail din. Kaya, attend lang ng attend ng mga ganitong orientation. Meron din tayong comprehensive pre-departure education program. Yung sa CPDEP, mahaba-haba po ito. Ito ay intended for domestic workers. Kasi kasabay dito ang modules ng language training, lalo na yung papuntang Middle East. Nag-undergo po ito ng mga Arabic language training programs. Culture. So, alam din, mga kultura ng bansang pupuntahan. And stress management. Ito yung pinaka-importante din kasi laging nagsasabi, ang OFW, stress na ako. Paano mag-handle ng stress? So, nandoon yan. While on site, covered po ang OFW ng disability and dismemberment, death and burial, and welfare assistance program or WAP. Sa disability and dismemberment, ito yung entitlement ng OFW, maximum of 100,000. Pero depende po ito sa anong na-sustain na disability. Meron tayong mga medical retainer na nag-i-evaluate po dito. Hindi natin ninanais na magkaroon ng aksidente, magkaroon ng wala ng daliri, kamay, di ba? Mga ganon. But knowing na meron po tayong programa, ang pamilya pwede pong lumapit sa pinakamalapit doon na OWA office. Kung saan region sila nakatira. Ito rin, hindi natin rin ito. Ito ang programang ayaw nating i-avail. Syempre. Pero, knowing din, alam ng pamilya na if in case, anumang mangyari ng OFW, meron po tayong 100,000 for natural cause of death, meron 200,000 if na-aksidente, and on top of that, 20,000 na funeral. So, ipaalam sa pamilya para hindi naman sila maghirap. Kung sunduin man, tayo reward. So, WAP. Ito ay para din sa pamilya na iwan. If merong sakuna, like bagyo, lindol, baha, na affected yung pamilya doon sa Pinas, active o member, meron pong calamity assistance. Medical assistance naman, ito po, if ever nagkasakit si OFW. Siya yung covered dito. Merong laan, depende sa sakit. Meron tayong doctor sa mga OWA regional offices. And bereavement assistance, this is 20,000 para sa pamilya. And itong relief assistance, meron po itong financial assistance na ibibigay. So for education and training assistance, ito ay short-term training programs para sa OFW and dependent. Sino po ang dependent natin? Pag may asawa, ang asawa, spouse, at anak. Pag married, spouse, anak. Pag single na kapatid, at parents. SESP, ito yung mga technical vocational short-term courses na pwedeng ma-avail doon sa Pinas na OFW or yung anak. So si OWA po ang magbabayad ng tuition fee. Meron tayong maximum na 14,500. Ito ay para sa seafarer. Ito ang laging tinatanong sa amin. Itong scholarship na to ay para sa college student. Yan.
EBSP, scholarship grant offered to qualified beneficiaries, dependents of active O member. Pwede siyang mag-enroll ng 4 or 5-year baccalaureate course. Ang financial assistance dyan is 16,000 for the whole year. So, per semester, 30,000 po ang matanggap ng scholar natin. Ito yung qualification. Active OWA, member, ang applicant, dapat single or and not more than 30, anak ng OFW or kapatid ng single or childless married OFW. Siyempre, ang grado, kailangan nangangila. Hindi naman. Basta, hindi naman po mga baliko sa Cebuano. Basta, performing well sa academic. Meron tayong 4 picture, kailangan birth certificate to prove na anak ng OFW, good moral character, Form 137 for first year, TOR, para sa nasa second year na, kasi ito siya, meron din ito continuing. Pwede first year, incoming first year, pwede rin kung nasa second year na siya or third year, continuing scholarship. Then, merong certification from principal na G1 niya is 80% and top 20 siya sa graduation. Yung isa naman, ODSP. Ito yung may 20,000 annual din to, bigay for the whole academic year. Ang requirement dito, dapat ang active OWA member, ang sahod niya ay below 600 or below $600 equivalent. Makikita yan doon sa kontrata. 4-year and or 5 years baccalaureate course. Any CHED accredited college or university. Magtataka kayo bakit kanina 60,000, ito naman ay 20,000. Ito ay intended, hindi siya competitive. Ito siya. Kasi ang kanina na EDSP, mag-i-exam po yun ng EUSP. Ito naman, wala. So, maintain lang yan yung grade. At intended ito sa mga low-income OFW. Ito siya. Same qualification, active OWA member. Single ang applicant, not more than 30 years old, anak ng OFW or kapatid ng single or childless married OFW. No failing grade. So, maganda rin yung performance dapat niya sa school. Requirement, application form, 2x2 photos, proof of relationship, like birth certificate, SEMUMAR, para mag-prove na single ng OFW, Form 137, or TOR, medical certificate, good moral, and original scholarship agreement pag na nakuha na siya as scholar. Kasi yan ay requirement para pag-release ng kanyang financial assistance, educational assistance. Actually, pinisend ko lang ito na how to apply. But the application period is November 20 last year hanggang January 15. So take note, ganyang mga period yun na po-open. Tapos na po ito, that was last application filing is January 15. But pinisend ko lang para matandaan ang date. Yun usually ang pag-open. And how to apply is just online. Upload lang yung mga documents online. Then, ini-evaluate yan sa regional office. Kung saan region mag-aaral ang scholar natin. Yan. Or saan man nakatira si OFW. So, lahat ng regional office naman ng OWA ay meron tayo sa lahat doon, sa Pinas. Sa Pinas kasi ito mag-aaral ha, hindi ito po dito. Doon po sa Pinas ang scholar natin. Kaya ang link lang, scholarship.owa.gov.ph. And usually ito ay pinopost ng
ating FB page sa mga regional office at saka doon sa head office ng FB. Meron din tayong pangatlo, ito na tinatawag na ELA. Sabi nga, si OWA, kahit wala na si OFW, continue pa rin yung pag-support ng mga anak na naulila. Merong scholars, financial assistance natin dito. Ang anak ng OFW na namatay or ang OFW facing death penalty in the host country. So, i-apply lang niya yung anak niya kahit anong level siya, ma-elementary, ma-high school, ma-college, meron pong financial assistance, educational assistance si OWA. Kung nasa elementary, 5,000. Pag high school, 8,000. Pag nasa college, 10,000. So ito ay hanggang matapos siya sa college. Kung mag-umpisa siya ng elementary, hanggang high school, college, pagtapos niya, andito po si OWA. Kung maalala. Opo. Pero OFW, isang pamilya, isa pong scholar. So ito naman, on top dyan, meron pa pagkabuhayan na ibibigay din para masustain ang pangangailangan nila araw-araw. Livelihood na 15,000. Yung pamilya. Yun ang ating ELA. Sa repatriation naman, ito, tinutulungan natin makauwi yung mga workers in distress, lalong-lalo na ang nasa shelter natin, yung mga umaalis sa ako dahil may mga problema. Yan. Emergency repatriation naman kung nagkaroon ng problema ang host country. Alam ko, alam nyo may mga mass repatriation na ginagawa din, ina-assist din ni OWA together with other government agencies. Sabi ko nga, whole government approach po tayo. Nandito lahat. So, airport assistance. Pag ang OFW, dumating doon sa NAIA, meron tayong OWA doon. Lapit na sila sa counter ng OWA, then i-assist po sila doon hanggang makauwi po sila kung saan silang probinsya. Pag may sakit naman, nakauwi, i-refer po for medical assistance. Pag nakauwi, meron tayong reintegration programs. Yan. Ang una, itong tinatawag na Enterprise Development and Loan Program. Ito ay partnership with Land Bank of the Philippines. Ito ay business loan. Hindi po pwedeng gawing housing, ha? Maglo-loan po tayo dyan para magnegosyo. Pwede start up or pwede ding expansion ang existing business. So kung meron ng existing, top up mo lang, additional need mo ng additional capital, pwede po through OWA, ang release po ay Land Bank of the Philippines. Ang business loan natin is from 100,000 to 2 million pag individual loan borrower. Pag grupo naman po, up to 5 million pesos. Yun pwedeng malo. But syempre, meron kang business loan, proposal na kailangan i-present. Kailangan ng business din feasible. Kasi ang, nito, yung income mo, yun yung pagbayad dapat ng loan mo. Ito, mabinta ito sa amin, lalo na dun sa mga repatriated. Balik Pinas, balik hanap buhay program. Package of livelihood support assistance and immediate relief to returning member na mga distressed workers natin. Yan. Pwedeng for start-up or pwede din additional capital. Pag active OWA member, 20,000. Dito mo, nagbayad ka ng 93 lang, iyan, 20,000 na. Lalo na kung scholar pa yung anak. Grabe, no? Pag non-active naman, tapos isa lang yung contribution, 10,000. More than
More than 2 na contribution, 10,000. Pag isa lang, 5,000 lang po. Now, ang iba magsabi, bakit 5,000 lang ako? Yun ay base po ng Memorandum of Instruction na sinusunod po natin, na dumadaan doon sa ating Board of Trustees. Yun ang ano. Pero naman kami sa OWA, nire-refer din namin po yung OFW to other agencies. Kasi like this WD, meron din po silang livelihood for OFWs. So, hindi naman po mag-stop lang ang assistance ni OWA dyan. Meron din tayong mga bagong initiatives like organizing sa mga anak na naiwan, lalo na kung both parents wala, para ma-guide yung kanilang buhay. Merong OFW's Children's Circle. Ino-organize yan doon. Barangay, OWA. Itong mga activities na to, like arts and culture, sports and recreation, civic involvement, values, reorientation. Ito, importante din to kasi karamihan ng mga anak na naiwan ay nangyari. Naging drop out, sumama sa mga barkada. So, kailangan din ito. Hindi na nag-guide properly. Kasi, yun nga, wala ang mga magulang, naiwan lang sa ante. Ito, importante. Ang Finlit din, and entrepreneurship, health, and wellness. Finlit, hindi lang po sa OFW, but ang financial literacy natin ay para sa buong pamilya. Kasi, hindi po pwedeng mag-isip lang ng mag-save ang OFW. Pag send them remittance, ubos-ubos biyaya, wala nang natira. So, kailangan alam ng buong pamilya ano ang pinagplanuhan po iyan buong pamilya. Hindi po pwede na sila ay waldas. Kailangan din alam nila paano sila maka-earn through entrepreneurship na may mga paraan po na makakatulong yung anak, yung asawa, hindi lang po umaasa sa income ng OFW. Meron po. Merong mga ahensya tayo na tumutugon, lalo na ang Department of Trade and Industry. Tumutulong po sila. Ito rin na initiative ni OWA is importante. Yung tinatawag natin na parokya ng OWA sa barangay at pamilya OFW. So si OWA, doon sa regional level, pumupunta doon sa barangay, grassroots level, nandoon. Si kapitan, si secretary, ang mga barangay officials, ino-orient sa mga programa, kung sino-sino yung mga ahensya na lalapitan if ang pamilya magkaroon ng problema. Hindi na niya alam na saan si OFW, ang pamilya nag-alala na. So saan lalapit? Lalapit ka sa OWA. Anong programa na dapat ma-avail ng anak? So through parokya, itong parokya na programa natin, doon pa lang, ino-orienta si kapitan. Kasi doon sa barangay kasi, saan man lalapit si constituents mo? Doon kay kapitan. Kapitan, may problema ako, ganon-ganon. Di ba? Alam ni kapitan, punta tayo. Ito, para malaman natin kung saan yung OFW mo. Scholarship, ito. Refer ka na. So, ang parokya po ay importante. Kaya ini-invite din namin yan, mga barangay officials, doon pala. Nagpupunta po si OWA doon sa barangay. Meron po tayong mga institutional events. National Seafarers every September. Migrant Workers Day, June 7. Meron po yan ditong activity. Model OFW Family of the Year Awards. Ito siya ay natatanging award na ibibigay sa isang OFW na